sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Red, 16 na taong gulang mula sa lungsod ng Taguig. Unahan ko na kayo, maaaring hindi ko man mailahad ng ganap ang lahat ng detalye. Pero pipilitin kong isalaysay ito sa paraang pinakamalapit sa bigat at hiwagang naramdaman ko. Papa Dudut, lumaki ako sa isang malawak na angkan sa probinsya ng Quezon. Ang aking lola sa panig ng aking ina ay tawagin na lang natin sa pangalang Ninita. Ay pinagpala ng maraming anak at sa pagkakatanda ko ay umabot sa 13 silang magkakapatid. Kabilang na roon ang aking ina. At sa dami ng tiyuhin, tiyahin at pinsan na nagmula sa lahing yon ay mistulang maliit na baryo ang buong pamilya namin. Si Lola Ninita ay isang babaeng may tindig na parabang isinilang na may maharlikang dugo. Hindi ko man sinasabing mayaman kami dahil hindi naman kami ganon. Ngunit kung paano siya kumilos, manamit at magsalita ay parabang meron siyang hindi maipaliwanag na alindog. Nawari mo'y nagmumula sa taong sanay mamuno, sanay igalang. May bahay siyang malaki, sobrang laki na madalas naming tinutokso bilang ang mansyon ni Ninita. Ngunit sa kabila ng lahat ay simple lamang ang aming pamumuhay. Nasa gitna, hindi mayaman at hindi rin mahirap. Ang lola ko rin ay sekretaryo ng lupon sa aming barangay. Tagapag-ayos ng mga alitan. Tagapamagitan ng mga sigalot. Ngunit hindi ang tunay na buhay niya. Ang nais kong ikwento ngayon, kundi ang hiwagang nangyari sa akin na hindi ko pa rin maipaliwanag habang nakatira ako sa bahay ni Lola Ninita. Nagsimula ito noong araw ng Biyernes Santo, ang mismong araw na ang buong baryo ay nababalot ng katahimikan. Parang ang hangin man ay ayaw huminga. Pagpasok ko pa lamang sa bahay niya, ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi naman ako dating ganon kapag pumupunta o bumibisita ako sa bahay ni Lola noon. Pero iba talaga yung araw na yon. Sinubukan ko itong baliwalain dahil kasama ko naman noon ang isang pinsan ko, si Kuya Pen, na nooy nauna sa akin na makitirapan samantala kay Lola. Pag-akyat ko pa lamang ng hagdanan ay mumungad sa akin ang hallway kung saan ay may 4 na kwarto na magkakaharap, 2 sa kanan at 2 sa kaliwa. Sa dulo ng hallway ay nagulat ako kasi meron na itong mini altar na dati namang wala. Sa ibabaw ng altar ay isang malaking wooden crucifix na nasa gitna habang kapansin-pansin ang 4 na rebulto ng santo na magkakatabi sa ibaba nito. Hindi ko ma-distinguish kung sino-sino ang mga santong yon. Basta 2 lalaki at 2 babae. Kulay itim kasi ang mismong rebulto. Tapos ang damit nito ay pinaghalong kulay purple at gold. Natatawa pa nga si Kuya Pen kasi parang ube keso daw ang suot ng 4 na santo. Pero Papa Dudut, noong mga sandaling yon ay iba talaga ang pakiramdam ko sa 4 na santo.
Para bang may something wrong or something sinister na bumabalot sa mga yon. Pero binabaliwala ko na lamang yon. Kinagabihan, maaga ako natulog dahil na rin early sleeper si Lola Ninita. At ayaw niyang gigising pa kami ni Kuya Pen. Nanaginip ako. Nasa loob ako ng bahay ni Lola Ninita, ngunit tila hindi yon ang bahay na nakasanayan ko. Parang mas malaki, mas mataas ang kisame at mas madilim ang mga dingding na wari mo'y kinulayan ng anino ng lumang panahon. Nasa sala kami buong pamilya. Magkakatabi, nagkukwentuhan, nagtatawanan at sama-samang nagsasandok ng pagkain. Na para bang walang anumang puwang para sa unos. Ngunit sa gitna ng ingay ng kutsara at tinidor, napansin ko ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Dumating ang 4 na nilalang. Hindi ko alam kung sino sila, kung tao ba sila, at kung saan sila nanggaling. Ngunit ang presensya nila ay parang malamig na hangin na biglang pumasok sa isang silid na dati puno ng init. Nakakatakot ang aura nila dahil sa suot nilang itim na mahabang may hood na parang damit ni kamatayan. Tahimik silang pumasok ngunit ang mga mata nila ay nag-uusap ng may apoy. Para bang matagal nang may sigalot na hindi nasasabi. At doon mismo sa loob ng bahay ng aking lola ay tila handa na silang magbangayan. Pagkatapos naming kumain, tumakas ako mula sa bigat ng hangin iyon. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Dumiretso sa silid ni Lola Ninita, ang kwartong matagal nang puno ng lumang mga alaala. Mabibigat na kortina at amoy na nagdaan ng panahon. Umiga ako roon at nagbabaka sakaling makatulog kahit na sandali. Ngunit hindi nagtagal ay may naramdaman akong kakaiba. Mga yabag na papalapit, paakyat. May kung anong humila sa akin upang sumilip mula sa siwang ng pintuan. Doon ko nakita ang 4 na nilalang na yon paakyat sa hagdanan, nagngingitian, nagbubulungan at tila ba may alitan na hindi dapat maabot ng sino mang inosenteng tao. At bago pa man ako makakbang papalayo ay bigla nilang nilabas ang kani-kanilang baril. Sa isang iglap ay nagtutukan sila sa isa't isa. Napatras ako, halos mawala ng hininga. Sinarado ko kaagad ang pintuan at marahan ngunit nanginginig. Pilit kong kinukubli ang sarili na para bang sa pagsara ng pintuan ay mawawala ang dapat kong hindi makita. Ngunit hindi ko maitago ang takot. Hindi ko maililibing ang kaba. Naroon yon naghumiyaw sa loob ng dibdib ko. At dito na pumasok ang pinakamagulo at nakakapanindig balahibong bahagi ng panaginip. Hindi ko alam kung papaano ngunit biglang may 4 na kabataan na pumasok sa kwarto ni Lola Ninita. 2 babae at 2 lalaki. May dala silang mga baril ngunit may kakaiba. Parang hindi totoo. Parang ilusyon lamang nang itutok nila ang mga baril sa mga pinsan ko na nasa loob ng kwarto. Bigla silang binaril ngunit walang tunog, walang putok, walang hagupit ng bala at walang dugo. Nagulat ako. Parang nawalan sila ng malay o marahil ay sinasabayan lang nila ang laro ng kabataan. Isang kilos na puno ng kaba at takot. Ngunit nang ako naman ang tinutukan ay agad akong nagpanggap nang barilin nila ako. Wala rin akong nadama, wala. Parang may hangin lang na dumampi sa aking balat. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag ngunit ramdam kong bigat ng sitwasyon sa paligid. May kakaibang tensyon sa hangin. Isang bagay na lumalampas sa pangkaraniwang pangarap o panaginip. Lumipas ang isang oras, isang matagal mabigat na oras sa kwarto na yon at muling dumating ang babae. Siya lamang mag-isa. Ginising niya ako at may tinanong siya. At kaagad ko naman itong sinagot. Bagamat sa awa ng alaalay nakalimutan ko na ang mismong tanong niya. Ngunit ang kanyang mata, ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin ay nag-iwan ng bakas.
Isang bakas na parang may gustong iparating. Isang lihim na hindi ko lubos na nauunawaan. Nang magising ako sa unang bahagi ng panaginip ay hindi ko napigilang itanong sa babae. Bakit niyo ito ginagawa sa amin? Hindi nag-aksaya ng oras ang babae sa sagot. Mabilis at may kakaibang tono at parang may bigat sa bawat salitang binitawan niya. May gusto lang kaming malaman sa inyo. Doon ako nagulat. Hindi dahil sa sagot niya, kundi dahil sa biglang pagising ko sa totoong mundo. Madilim na kwarto ang sumalubong sa akin. Si Kuya Pen na katabi ko ay mahimbing na natutulog. Nakaramdam naman ako ng pagkauhaw kaya nagpa siya akong bumangon sa kama at naglakas loob na lumabas ng kwarto para bumabana at magtungo sa kusina. Paglabas ko ng kwarto ay lalong bumigat ang pakiramdam ko sa bahay ni Lola Ninita. Ang mga pader, ang hagdanan at ang luma't malawak na sala ay naroroon pa rin. Ngunit may mga detalye na naiba. Yung altar kung saan nakapatong ang 4 na santo ay parang may ibang bigat sa loob ko. May ibang intensyon at napatingin ako sa mga ito isa-isa. Kinabahan ako. Para kasing may sariling lihim ang bawat isa na gustong ibunyag sa akin. At ako sa gitna ng lahat ng ito ay nananatiling tanging saksi ng misteryo at takot na bumabalot sa araw na yon ng Biyernes Santo. Pagkainom ko ng tubig ay patakbo akong bumalik sa aking kwarto at muling natulog. Umaasa na sana'y maging maganda na ang panaginip ko. Pero papadudod. Pagbalik ko sa panaginip ay nandun pa rin ako sa kwarto ni Lola Ninita. Ngunit parang iba na ang mga nangyari. May kakaibang tensyon sa hangin at tila ang bawat bagay ay may sariling buhay. Habang bumababa ako sa hagdanan bago tuluyang lumayo, lumingon ako sa kwarto ni Lola. Ang pinto ay iniwan kong nakabukas. Doon ay may nakita kong 4 na matatanda, 2 babae at 2 lalaki. Hindi ko po sila kilala at sa totoo lang ay hindi ko alam kung alam ba ng aking pamilya na may ganitong mga nilalang na pag-alagala sa loob ng bahay namin. Sa takot ay pinili kong huwag sabihin sa kanila ang nakita ko at lumabas na lamang. Lumabas ako kahit na umuulan, ngunit nakasuot ako ng makapal na hoodie na kulay ube at keso. Makapal ang tela kaya hindi ako ganon na nababasa. Habang naglalakad ako sa labas ay napansin ko si Bert, isang kaklase ko noong grade 4. Nakita niya rin ako at agad na lumapit. Anong ginagawa mo rito? Gabi na? Tanong niya. Wala, nagpapahangin lang. Ang dami kasing problema sa bahay. Sagot ko sabay pilit na tawa. Naglalakad-lakad kami at habang kami ay naglalakad, unti-unting lumakas ang ulan. Nakasuot din naman siya ng hoodie, kulay ube at keso at maya-maya ay sinabi ko sa kanya. Tara, doon ka muna sa bahay. Doon muna tayo, total malapit na ang bahay namin dito. Doon ka muna magpatila ng ulan. Pumayag siya at sabay naming nilakad ang daan pabalik sa mansyon ni Lola. Ngunit pagdating namin, ramdam ko ang 4 na presensya. Isang bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang ang hangin mismo ang nagbubunyi at nagbabantay sabay-sabay. Hindi ko alam kung naramdaman din ni Bert ang bigat ng presensyang yon. At hindi ko na rin siya tinanong at baka matakot siya. Nang makarating kami ni Bert sa loob ng bahay ay naupo kami sa malimig na sahig ng sala upang magpahinga. Tahimik ang paligid, tanging ingay ng ulan ang maririnig mula sa labas. Tila ba hinihimas nito ang bubong ng mansyon ni Lola Ninita. Habang nagpapahinga ay bigla ko naalala na may kukunin pala ako sa itaas, sa mismong kwarto ni Lola. Kaya tumayo ako at nagsimulang maglakad papunta sa hagdan. Ngunit bago pa man makarating ang aking mga paa sa unang baitang ay napatingala ako at doon ay huminto ang mundo. Sa taas ng hagdanan sa madilim na pasilyo patungo sa kwarto ni Lola ay nandun ang 4 na matatanda. Sila yon,
Ang mga matatandang hindi namin kilala. Ang mga matandang hindi dapat nandun. Mabagal ang bawat akbang nila, ngunit sa bawat paglapit nila ay para bang may humihigpit na lubid sa paligid ng aking dibdib. Pababa na sila. At sa sobrang takot ay hindi ko mapigilang sumigaw para alertuhin si Bert. Andiyan na yung mga matanda. Pababa na sila. Pero papadudot pagtingin ko kay Bert sa sala, may mga kasama na siya at lahat sila ay nakatingin sa akin at nakangiti. Kasama na ng kaibigan ko ang 4 na matatanda at doon ko rin na-realize na kamukha ng 4 na matatanda ang 4 na ribulto sa altar ni Lola Ninita. Niyakap ko ang aking mga tuhod, tinakpan ang aking mukha at tinintay kung ano ang susunod na mangyayari at doon sa mismong sandaling yon, sa pinaka-exciting na parte, sa pinakamasidhing takot, ginising ako ni Lola Ninita. Parang naputol ang pelikula. Parang napigtas ang tali sa gitna ng pinakamataas na bahagi ng kwento. Sayang lang kung hindi niya ako ginising, marahil ay natapos ko ang panaginip. Marahil nalaman ko kung sino ang 4 na matatandang nilalang. Marahil ay nalaman ko kung ano ang gustong sabihin ng panaginip na yon. Pero nanatiling lihim ang lahat. Dahil kinabukasan ay pumunta ang mga magulang ko sa bahay ni Lola Ninita. At muli nila akong kinuha. Isang gabi lang akong nagbakasyon noon. At pagkatapos ay hindi na yon naulit hanggang sa kinamatayan na ito ni Lola Ninita. At nung bumalik kami sa bahay ni Lola, si Kuya Pen na ang nakatira at wala na rin ang altar. Kasama na ang 4 na ribulto, at nang tinanong ko kung nasaan na ang 4 na yon, at ang sabi lang ni Kuya Pen ay may kumuha daw na 4 na matandang lalaki at babae na kaibigan di umano ni Lola Ninita. Hindi na rin siya nagtanong pa kasi inamin sa akin ng pinsan ko na ayaw niya rin ang 4 na santo doon sa bahay ni Lola. Samantala lumipas ang 5 taon, nagkaroon ng kasunduan ng angkan namin sa kabilang angkan na ipakasal ako sa isang babaeng kasing edad ko mula sa kabilang angkan. Hindi naman siya totally kasal, parang traditional ritual lang na hindi ko alam. Okay naman doon sa babae at okay lang din sa akin. Hindi pa naman kami totally mag-asawa since napakabata pa namin, pero naging girlfriend ko siya at nangyari ito nito lamang February 19, 2025. Since girlfriend ko na si Mayel, madalas akong nakikitulog dito sa bahay nila. Medyo maliit lang naman ang kwarto niya sa 2nd floor at simple lang. Sakto lang sa aming dalawa yung kwarto. Malinis ang kwarto niya at saka maaliwalas. Normal na kwarto lang. Maayos na kama, mga lagayan ng damit at iba pa. Pero dumating ang Biyernes Santo ng taong 2025. Nagpunta ako sa bahay ni Mayel, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang 4 na pamilyar na mga bagay. Yung 4 na santong kinakatakutan ko noon sa bahay ni Lola Ninita ay nasa bahay na ni Mayel at nasa loob pa yon ng kwarto ng girlfriend ko. Yung 4 na santo nakaharap sa bintana, bali nakapatagilid sila sa akin kapag nakahiga ako sa kama. Tapos yung 2 santo ay tig-iisang nakalagay sa kwadradong kahoy. Sa tuwing gigising ako sa umaga, madalas itong nakaharap na sa pinto. Sabi ni Mayel, baka nagalaw daw ng daga. Ano yun, nagdadasal palang daga. Hanggang sa ikinuwento ko kay Mayel ang karanasan ko sa 4 na santong yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung itim na kulay ng rebulto, ang lumang damit nito na parang ubi keso ay parehong-pareho doon sa 4 na santo na naroroon sa bahay ni Lola Ninita noon. Alam mo ba kung saan ang galing yan? Usisa ko kay Mayel. Hindi ko alam, Red. Kapag tinatanong ko sina Mama at Papa tungkol sa 4 na rebultong yan, ayaw nila akong sagutin. Wala pa raw tayo sa tamang edad para malaman daw ang totoo. Wika pa ni Mayel. Dahil dito ay lalo ako naintriga sa 4 na santo at sa 4 na nilalang na nakita ko noon. Ano kaya ang kinalaman nito sa angkan namin? Sumapit ng 9 p.m. nag-inuman kami ni Mayel sa bahay nila kasama ang ibang mga kapatid niya. Yes, kahit na 16 pa lamang kami ni Mayel ay hindi mahigpit ang mga magulang ng girlfriend ko.
Okay lang sa kanila na uminom kami pero hindi ako umiinom ng alak. Kaya nagpakasaya na lamang ako noon sa pomelo juice na walang gin. Anyway, bali 3 silang babae noon that time. Tapos mag-isa lamang akong lalaki. Normal na kwentuhan lang na parang mga magkakapatid kaming lahat. Napagkwentuhan namin itong papadudod stories tungkol sa mga kababalaghan at inodyokan pa nila ako na i-share ko raw ang love story namin ni Mayel. Habang napagkwekwentuhan na namin ang isang kwento sa papadudod stories, yung Secret Society, biglang sabi ng isang kapatid ng girlfriend ko na si Rezaline. Alam niyo, sa tuwing papasok ako sa kwarto niyo may isa akong napapansin doon. Napatingin lang ako sa kanya pero wala akong ideya kung ano man yung sinasabi niya, tapos ay nagtanong kami kung ano yon. Yung isa sa 4 na santo ng kwarto ninyo nakita kong gumalaw kanina. Tumayo ang balahibo ko. Pero dinaan ko muna sa biro kaya sabi ko sa kanya yung pangit. Ang tinutukoy ko dito ay yung santo na lagi kong napapansin na nakaharap na sa pintuan. Pagising ko sa umaga. Hindi sa mapanlait ako pero hindi maayos ang itsura ng isang babaeng santo na parang hindi maayos ang pagkakahulma ng muka. Natatandaan ko pa nga, biro pa ni Kuya Pen, na parang anak daw ng mangkukulam ang rebulto. Basta parang gusgusin ang mukha niya. Alam niyo yung matandang mukhang mabantot, parang ganon siya. Mukhang aswa nga yung rebultong yun, biro ko pa. Pero pinagalitan ako ni Mayel at tinignan ko siya ng masama kasi epal siya. Samantala doon sana ako magpapalipas ng gabi kina Mayel pero tinawagan ako ng mga magulang ko na umuwi muna ako sa bahay namin dahil aalis daw ang lahat ng matatanda sa angka namin at kasama daw sila. Nagtaka naman ako. Aalis ng 10 oras ng gabi. At bago pa ako umalis ay napansin ko din na umalis din ang mga magulang ni Mayel. Pero hindi kami nakapagtanong sa kanila kung saan sila pupunta kasi sa angka namin ay walang karapatang magtanong ang mga bata sa mga matatanda. Ang maiiwan lang tuloy sa bahay ay sina Mayel at yung 2 niyang kapatid na babae. Pagdating ko naman sa bahay, ang buong akala ko ay magiging tagabantay lamang ako ng bahay habang wala sila. Pero papadudod, nagulat ako dahil sinabi sa akin ng mga magulang ko na magbihis ako at sasama ako sa kanila. Tapos ay inabot nila sa akin ang isusuot ko. Isang mahabang damit na may hood na kulay ubi keso. Hindi na ako nagtanong noon at sinuot ko na lamang ang damit. Tapos ay agad kaming sumakay sa kotse ni Papa at may pinuntahan kaming isang gusaling madilim na parang simbahan. Pagpasok ko sa loob ay nagulat ako na naroon ang lahat ng matatandang miyembro ng 2 angkan. Sa angka namin at angka ni Mayel. Pero hindi naman lahat mga lolo o lola o kasing edad ni na mama. I mean sa angka namin kapag sinabing matanda, kailangan ay nasa 18 years old ka na pataas. Nakita ko din si Kuya Pen na noon ay 20 years old na at seryoso siyang nakatingin sa akin. Dahil sa pagtataka at curiosity ay hindi ko maiwasang mapatanong kung anong meron maat pa. Panahon na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa angka natin. Pumasok ka doon sa kwarto sa likod ng altar at makikilala mo na ang 4 na pinuno na gumagabay sa ating angkan. Sagot ni Papa sa akin. Napatingin ako sa sinabing altar. May mga nakasinding kandila. Siguro yung mga nasa 20 yon. At sa likod ng altar isang pintong nakabukas patungo sa isang madilim na kwarto. Sinenyasan ako ng mga magulang ko na pumunta at pumasok na sa madilim na kwarto. Bagamat kinakabahan kasi hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob. Pumasok pa rin ako sa loob ng kwarto at pagpasok ay agad na sumalubong sa akin ang kadiliman at ang amoy ng alikabok. Binahing pa nga ako at halos maiyak ako dahil sa kate sa mata ko. Pero mamayang kaunti ay may narinig na akong naglakad palapit sa akin. Kinabahan na ako at parang gusto kong umatras. Pero biglang nagsara ang pinto kaya nakulong na ako sa loob ng madilim na kwarto. Mamayang kaunti ay may nagsindi na 4 na kandila. Nagkaroon ng kaunting liwanag. Doon ay lumitaw ang 4 na nilalang na nakasuot ng ubi kesong damit na tulad ng suot ko. Nakakatakot din ang kanilang itsura, itim ang balat at pula ang kanilang mga mata.
pero agad ko silang namukaan. Ito yung 4 na nilalang na nakita ko noon sa panaginip ko noong natulog ako sa bahay ni Lola Ninita. At yung 4 na nilalang na yon ay katumbas ng 4 na santong nasa bahay ni Mayel. 2 matandang babae at 2 matandang lalaki. Oras na para malaman mo ang totoo, wika ng matandang babae. Gusto kong tumakbo noon, Papa Dudut, pero pinigilan ako ng aking katawan. Para akong naparalisa o naging estatwa. Wala akong choice kundi ang hayaan ko na lamang nalapitan ako ng 4 na nilalang na sigurado akong hindi mga tao. Mamayang kaunti paglapit nila sa akin ay sabay-sabay nilang hinawakan ang ulo ko. At doon ay parang akong nangisay dahil pagkahawad nila sa ulo ko ay parang may dumaloy na electric current tapos ay bumamahan ng impormasyon tungkol sa angkan ko at angkan ni Mayel at kung paanong binayaan ng 4 na nilalang ang maangkan namin. Hindi ko na idedetalye sa inyo ang mga impormasyon na tila transfer sa akin ng 4 na nilalang dahil sekreto yon ang angkan namin. Basta ang masasabi ko lang sa inyo ay nalaman kong ang 2 angkan ay miyembro ng isang kulto kung saan ay pagsapit mo ng 16 or 18 years old depende sa calling ng 4 na nilalang ay isa sa ilalim ka sa isang tila ritual ng pagbibinyag at pagkatapos noon ay required ka ng sambahin ang 4 na nilalang. Dahil ayon sa tradisyon ng aming angkan, ang 4 na nilalang ang siyang magiging tagapagligtas namin oras na dumating ang apocalypse o ang paghahari ng kadiliman. Yung mga panaginip ko noong natulog ako sa bahay ni Lola ay isa palang pagsubok at pahiwatig na kaya na itatag ang kulto dahil iniligtas ng 4 na nilalang ang 2 angkan laban sa masasamang loob na gustong umubo sa amin. 2 armadong babae at 2 armadong lalaki ang nagtangkang ubusin ang angkan namin. Pero niligtas daw kami ng 4 na nilalang na kinabibilangan naman ng 2 matatandang babae at 2 matatandang lalaki na pawang mga babaylan at manggagamot. At yung 4 na yon ay ginagabayan ng 4 na nilalang na nasa harapan ko ngayon. Ayoko maniwala na tagapagligtas ang 4 na nilalang na yon, pero wala na akong magawa at napasa ilalim na nila ako. Pagkatapos nilang matransfer sa utak ko ang lahat ng dapat kong malaman ay nawalan po ako ng malay. Nagkamalay na lamang ako na nasa bahay na ako at nakapalibot sa akin sina Mama, Papa, Kuya Pen at mga magulang ni Mayel at mismong girlfriend ko. Niyakap ko silang lahat habang maluha-luha sa naging experience ko. Pero wag daw akong matakot dahil hindi raw ako sasaktan ng 4 na nilalang. Kinagabihan na panaginipan ko na tinawag ako ng 4 na nilalang at sinabi nila sa akin na dapat ay magpakasal na kami ni Mayel. Ayon sa ritual na sinasabi nito, kailangan din daw na magkaroon kami ng anak ni Mayel para magpatuloy ang aming kulto. Kinabukasan, kinausap ako ng mga magulang ko at doon ko nalaman na maski sila ay nanaginip din na sinabihan sila ng 4 na nilalang na kailangang maikasal kami ni Mayel sa lalong madaling panahon. Kaya naman noong October 21, 2025, kinasal kami ni Mayel. Hindi ito legal sa batas since 16 pa lamang kaming dalawa, pero legal ito sa loob ng aming kulto. At netong December 26, 2025, nalaman kong magdadalawang buwanang buntis si Mayel sa una naming anak. Papa Dudut, gustuhin ko mang makawala pero hindi talaga po pwede. Kaya niyakap ko na lamang ang pagiging miyembro ng kulto. Ang mahalaga lang naman sa akin ay makasama ko si Mayel at ang magiging anak namin. Nagpaplano rin kami na magpakasal kapag sumapit na kami sa tamang edad sa Huwes, at kahit na 16 lamang ako ay pinangako ko sa kanya na magiging mabuting asawa ako at responsableng ama. Nangako naman sa akin ang 4 na nilalang na hindi nila kami pababayaan. Ngayon kung itatanong ninyo sa akin kung anong klaseng nilalang ang 4 na yon, hindi ko na sasabihin, bahala na kayong mag-isip. Ang mahalaga ay tanggap ko na ang sitwasyon ko. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. Muli ay maraming salamat at magandang araw po. Lubos na gumagalang, Red.
Maraming salamat, Red, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Sa bansa natin, may karapatan ang bawat isa na ihayag nila ang kanilang paniniwala o religious beliefs as long as wala itong matatapakang iba at walang mapapahamak na kahit na sino. Nasa inyo kung gusto mong sumapi o hindi. Pero isipin nyo na lamang na wala sa sinumang nilalang ang tunay na kaligtasan ng sanlibutan, kundi nasa isang Diyos lamang. Isang Diyos na tunay mong pinapaniwalaan. Marami ang mga nagsasabi na sila ang tagapagligtas. Kaya huwag kayong magpapalinlang basta-basta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po